Yusek, good morning. Reaction lang din from the palace. Former presidential spokesperson Harry Roque said that he's no longer in The Hague at pinoformalize na lang daw po niya ngayon ang kanyang asylum process. Reaction po. Siguro po mas maganda po talaga since hindi naman po siya parte ng legal team ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ba yan ang kanyang dahilan kung bakit hindi siya uuwi? Mas maganda pong umuwi muna siya dito at patunayan niya po talaga na siya po ay walang kasalanan. Sabi nga po natin, siya mismo po ang nag-amin, siya po mismo galing sa kanyang bibig ang mga kwento, ang mga dokumentong kanyang sinabi sa Quadcom hearing. Hindi po ba mas maganda na siya rin po ang mag-present nito para mapatunayan niyang siya ay malinis? Ma'am, since wala pa pong kaso laban kay Attorney Roque and wala na po siya sa The Hague, nagtatago na po siya ngayon, ano na lang po pwedeng gawin ng gobyerno? I-monitor po ba siya or makipag-coordinate kayo sa Interpol sa whereabouts niya? Hanggat wala po kasing kaso at hindi siya ituturing na fugitive, hindi naman po natin mahihiling sa Interpol na magkaroon ng red notice, most probably blue notice. Pero isasangguni po muna natin sa DOJ kung ano po yung susunod nilang hakbang. Thank you, ma'am. Maricar Sargan, Brigada FM. Good morning po, Yusek. May lumabas po na report na di umano nag-file daw po o nag-request ng asylum si former President Rodrigo Duterte sa China. Pero na-deny, may information po ba yung palace dito? Ano po yung nakarating sa inyo? Wala po kaming ganung impormasyon na natanggap. Hindi po yun ang mga lumalabas na info na dumarating sa palasyo. Ano po yung nakarating, ma'am? Napauwi siya mula sa Hong Kong. So wala po Yun lang. nakarating about asylum? Walang nakarating sa amin. Okay, thank you po. Follow-up question. Eden Santos, Net25. Good morning po, Yusek. Sa hearing po kahapon ng committee ni Senator Amy Marcos ay dininay na ni Secretary Remulla na hindi po si PBBM, hindi rin po si Secretary Gibo at si Secretary Anyo yung sinasabing mastermind nung pag-aresto po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sino po yung nag-utos sa PNP, especially kay General Torre, para po isagawa yung pag-aresto sa dating Pangulo? Yes. Itatanong ko lang po, sino po yung nagsabi ng word na mastermind? Yun po yung binabanggit sa Senate hearing kahapon. So kung hindi po mastermind, tanong ko lang po kasi para zero po yung nag-utos. Ayun na lang po yung word. We have to correct that. May mastermind ba tayo na dinig? Kasi for us, it's medyo negative yung dating. Parang Sino po mafia yung dating. nag-utos kung hindi po mastermind? Unang-una po, nagpapasalamat po tayo na nagkaroon po ng Senate hearing patungkol dito. Mas naliwanagan ang taong bayan kung ano ba ang nangyari. Napaliwanag po kung ano yung batas at kung ano lang yung ginawang batas. Kaya maraming salamat sa pagkakaroon po ng Senate hearing na ito. Kung sino po ang nag-utos, wala po tayong personal knowledge dyan. Kung ano po ang napag-usapan, wala pa rin po tayong personal knowledge dyan. Kung naganap na po ang dapat na naganap, yan po ay naaayon naman po sa batas. So ibig sabihin po sariling decision po ni General Torre yung lahat ng nangyaring pag-aresto, pagsundo sa NAIA, sa dating Pangulo at sa kanilang grupo? Wala po akong sinabing ganyan. Ang sinabi po lang naman natin, wala po tayong personal knowledge kung ano po ang napag-usapan nila. Okay, ICC has no jurisdiction over the state but has jurisdiction over individuals according to Justice Secretary Remulla. Can you elaborate po itong binanggit niya ito or can you explain it para po mas maliwanagan ng taong bayan? Kasama natin po mamaya si Atty. Joel Butuyan at siya po ang mag-explain patungkol po dyan. Thank you. Ma'am, can we get Malacanang's reaction to the decision of the Timor-Leste Court of Appeals to reject the request of the Philippine government for the extradition of former Congressman Arnolfo Teves Jr. At ano po yung susunod na mga legal actions na gagawin ng gobyerno tungkol dito? Medyo nagulat po ang
ang administrasyon, lalo-lalo na po ang DOJ patungkol po dito. Dahil ayon po sa kanila ay nagawa naman po nila lahat at naibigay po lahat ang mga ebidensya at mga records po para po mag-grant ang extradition. Naipakita rin po nila na wala po tayong ngayon na death penalty at ito'y suspended. Pero dahil po dito, nagkaroon po sila ng pagsusuri at in a way, nagtaka rin po dahil sa pangalawang beses po ay talaga nag-grant po yung petition natin for extradition. At lumalabas nga po ay itong apila lamang po ang nag-grant po para pabor po kay dating Congressman Teves. At ang naging issue lamang po yata dito ay mga teknikalidad patungkol po dun sa umiiral na batas sa atin. Pero ayon po sa DOJ at nakausap po natin si ASEC Mico, ay mag-aapila po sila, magpa-file po sila ng appeal sa Court of Appeals po ng Timor-Leste. May reaction na po ba tungkol dito si Pangulo? Hinayaan na lang po natin muna sa DOJ kung anong dapat gawin. Yun po ang ayon sa Pangulo. Ma'am, dun sa decision, the Timor-Leste court cited a provision in their constitution which prohibits extradition if there is a, quote, well-founded risk of being subjected to torture, inhuman, degrading, or cruel treatment. Do you think that there is reason for the Timor-Leste court to fear that former Congressman Teves will be subjected to such treatment here in the Philippines? Kahit naman po sa konstitusyon natin ay bawal po yan. Kaya nga po nung sila po ay naglahad ng kanilang mga ebidensya, ang ating administrasyon through DOJ, ipinakita po natin ang lahat ng mga ito ay hindi po mangyayari sa ating administrasyon. At nagtataka nga po sila at kung bakit kaya na baliktad po ang unang desisyon po ng Korte po ng Timor-Leste. Kaya po sa pamamagitan po ng appeal na kanilang isasampa, ipapakita po nila na dapat po talaga mag-grant ang extradition. Follow-up question from Maricel Halili. Good morning, ma'am. One quick follow-up lang. Gaano kalaking setback ito in terms of the investigation against Congressman Teves? Malaki po ang magiging impact po nito considering na may mga di umanong biktima na nag-complain naman laban po kay dating Congressman Teves. So kaya po hanggat makakaya ng administrasyon, ilalaban po rin natin ito para po sa hustisya sa mga di umanong biktima. Jean Mangalius, Philstar. Good morning. Justice Secretary Remulla admitted that the justice system in the Philippines failed the EJK victims and that cases are very hard to pursue here. So are we still capable of pursuing drug war cases beyond former President Duterte? How are we looking for accountability for other drug war suspects? Sa ngayon po, hindi po tayo tumitigil na magbigay ng hustisya. Hindi din po natin tinitigilan ng paglaban sa mga illegal na droga. Kakayanin po natin to at hindi po tayo magsasawalang bahala po patungkol dito. Quick follow-up. Are we taking specific steps to address the systematic, supposed systematic lapses in the justice system? Ngayon po, nakikita po natin kung paano po magtrabaho ang administrasyon. Nagkataon lamang po siguro kaya nagkaroon po ng kaso sa ICC dahil gumagana naman po ang hustisya sa ibang tao. Nagkataon lamang po siguro na yung hustisya na dapat na makamit dahil sa pangyayari sa war on drugs ay hindi nakamit sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Pero how will we pursue justice in the Marcos administration? Kung meron po mga nag-file na complaint at kumpleto naman po ang ebidensya, at mapapakita po na dapat pong iakyat ang mga kasong ito sa korte, yan po ang gagawin ng DOJ. Ann Soberano, Bomboracho. Yusek, one last question from Pia before we go with Attorney Butuyan. Yes, ma'am. Ma'am, tatanong ko lang kung may directive po ba ang Malacanang sa mga otoridad patungkol po dun sa situation sa NLEX, yung heavy traffic po dun sa NLEX because there are fears that there may be economic implications, lalo na at nabanggit na yung repair ng Marilao Interchange Bridge may take 2 to 3 weeks after yung nangyari dun sa aksidente. Tatanungin po muna natin na sa pinaka-head po ng ahensya dahil as of the moment wala po tayong
impormasyon patungkol po dyan. Pero ibibigay po namin ang agarang kasagutan kapag ka po nakausap na po natin.